sa verse 17. Okay? Tayo na sa verse 17. Pero hindi natin tatalakayin ang verse 17. Kasi dalawang bahagi ng palubi ng Diyos ang nakapaloob dyan. Titignan muna natin ay yung helmet ng paligtasan. Okay ba yan? So, Ephesians chapter 6, verse 17. Alakayin natin yung sinabi diyan ni Pablo sa mga taga-Efeso. Sabi niya, at taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan. Doon lang muna. Stop muna tayo doon. Ulitin ko, at taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan. So, ang ating paksa, doon din natin kinuha, the helmet of salvation. Yan ang ating paksa, the helmet of salvation. Tagalog, ang helmet ng kaligtasan. Okay? Kunin niyo. Sa buhay natin, bilang mananampalataya, may mga laban tayo sa buhay na madali o kitang-kita natin. Merong laban tayong pinakaharap. Laban sa kahirapan. Laban sa marahil sa karamdaman. Meron kang dinadamdam na sakit. Meron ding laban sa problema sa pamilya. Maaaring nakasalukuyan baka bago ka magtungo sa church, meron kang problema na hinaharap sa iyong pamilya. Pero meron isang laban na hindi natin nakikita, pero yan ay araw-araw natin hinaharap. Kaya yun. Alam mo, yun yung laban sa ating isipan. Na siyang madalas na pinupuntirya ng ating kaaway. Yan ang madalas na target ng Diablo o ni Satanas, yung ating isipan. Na kapag napaniwala niya yung ating isipan, madali na tayong matatalo. Madali niyang mapanghihina yung ating pananampalataya. At ito rin, hindi na ito bagong laban. Hindi na ito bago sa atin ng mga mananampalataya. Dahil isa rin ito sa mga ipinaalala ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. Ibig sabihin, sa mga mananampalataya sa Efeso. At dito nga sa Ephesians chapter 6, nakita natin, o nabasa natin, yung isa pang bahagi na binanggit niya. At yun nga yung helmet ng kaligtasan. So, makita rin natin dito na mayroong dahilan kung bakit yan ang ginamit ni Apostol Pablo. Bakit niya ginamit ang helmet ng kaligtasan? Sapagkat sa isang sundalo, alam natin lahat na ang helmet, yun yung nagpoprotekta ng kanyang ulo. Maaari pa siyang kapag tinamaan yung kanyang kamay, napag-aralan natin yung fiery darts. Nakaraan, ba? Pagka tinamaan siya, let's say, sa kamay, maaari pa siyang lumaban. At kapag tinamaan naman yung kanyang paa, maaari pa siyang makatayo. Pero kapag ang ulo na ang tinamaan,
Tapos wala kang suot na helmet. Aba, patay ka. Hindi ka na makapatay. Pagka tapos na kagad ang labanan. Kaya sabi ni Pablo, dito sa ating text na pag-aaralan, at taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan. So ngayon, mga kapatid, pag-aaralan natin kung paano pinoproteksyonan ng Diyos ang ating isipan. Okay? Natabuhan niyo ba yun? Pag-aaralan natin kung paano pinoprotektahan ng Diyos ang ating isipan sa pamamagitan ng katotohanan ng ating kaligtasan. Poproteksyonan niya ang ating isipan sa pamamagitan ng katotohanan ng ating kaligtasan. Kaya nga, una sa ating pag-aaral, remember your salvation. Remember your salvation. Alalahanin mo ang iyong kaligtasan. Now, balikan natin yung ating text. Ang sabi doon, taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan. Kung titignan mo, napakaikli, di ba? Pero yung bawat salita na nakapaloob dyan sa text na yan, or dyan sa verse 17 na yan, napakalalim ng kahulugan ng mga salita na nandiyan. So, kung mapapansin niyo, hindi sinabi ni Pablo na lumikha kayo ng helmet. Hindi rin sinabi ni Pablo na pagtrabahuhan ninyo ang helmet. Kundi ang sinabi niya, taglayin. No, sa ibang salita, in other words, yung salitang taglayin ay isuot. O kunin ninyo ang helmet ng kaligtasan. So ipinapakita nito na ang helmet ay hindi gawa ng sundalo. Ito ay ibinibigay sa kanya. Ibinigay o ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Parang ano yan eh. Yung kaligtasan. Natanggap natin sa Panginoon. Hindi natin ito pinaghirapan. Hindi natin ito pinagtrabahuhan. Hindi natin nakuha ang kaligtasan dahil sa ating mabubuting gawa. O dahil ikaw ay mabuting tao. Ang sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang verse 9, ang kaligtasan ay biyaya. No, na ang biyaya ay regalo ng Diyos sa atin. Yung kaligtasan ay regalo, biyaya ng Diyos sa atin. Na yung pananampalataya ay kaloob din naman ng Diyos. Diba? Sabi ng Romans, faith cometh by hearing. Hearing the word of Christ. So, ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Kaya bago pa tayo laban sa ating kaaway, laban kay Satanas, meron pala tayo isang katotohanan na dapat nating alalahanin. O dapat nating tandaan. Listen, hindi tayo lumalaban sa mga tukso at panlilinlang ng dyablo upang maligtas. Lumalaban tayo dahil iniligtas na tayo ni Kristo. So yun ang malinaw. Nakatotohanan. Helmet ng kaligtasan. Bakit? Bakit helmet ng kaligtasan? Sagot, dahil ang pinakamabisang panlaban sa kasinungalingan ni Satanas ay ang katotohanan ng pamumuting balita.
O niyan, sagot, dahil ang pinakamabisang panlaban sa kasinungalingan ni Satanas ay ang katotohanan ng Ebanghelyo. Sige tayo ng example. So, kapag sinabi ng diablo, ng ating kaaway, makasalanan ka. So, ano sagot? Totoo naman na lahat tayo ay makasalanan. Pero, meron ding katotohanan o merong sinasabi sa atin ng salita ng Diyos sa Romans chapter 5 verse 8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. No, na kapag sinabi rin ng diablo sa atin, wala ka ng pag-asa. Sagot, totoo o mas totoo ang pangako na ibinigay sa akin ng say for example, yung John chapter 3 verse 16, for God so that the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Totoo na ang sino mang sumampalataya kay Kristo ay meron daw ano? Buhay na walang hanggan. Kaya ang helmet ng kaligtasan, kung lalaliman pa natin yung ating pagkaunawa, yung helmet ng kaligtasan ay higit pa sa isang simbolo ng proteksyon. Yung helmet ng kaligtasan, ito ay nagbibigay paalala sa atin na dapat, listen, na dapat laging nakatanim, laging nakalagay diyan sa ating isipan yung katotohanan ng ating kaligtasan. Yung kung paano ka iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya kay Jesucristo. Lagi sana yung nakapalib. Lagi nating naaalala yung kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Na may problema. May tanong, kung ang helmet ay tumutukoy sa kaligtasan, bakit kailangan pang kunin o isuot ito ng isang taong ligtas na? Yun ang tanong. Bakit nga yun? Bakit pa kailangan kunin or taglayin, sabi ng ating ginamit na translation? Bakit pa kailangan isuot ito? Ligtas na ako. Bakit pa siya kailangan isuot? Sagot? Dahil kahit ligtas na ang isang Kristiyano, maaari pa rin siyang mabuhay na parang wala siyang katiyakan sa kanyang kaligtasan. Maaari pa rin siyang mabuhay na parang wala siyang katiyakan sa kanyang kaligtasan. Sa nagdududa siya, pinubulungan siya ng diablo. Nangyari na ba sa inyo? At oo, tutusin, titignan natin ang salita ng Diyos sa ating mga pinaniniwalaan din, na hindi kayang alisin ni Satanas ang ating kaligtasan. Nakita natin yun sa mga nakaraan nating pag-aaral sa John chapter 10. Na hindi na tayo kayang agawin, no? Kahit pa ang ating kaaway, yung ating kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Jesucristo. Ngunit, kaya niya kasing lituhin. Kayang lituhin ng diablo o guluhin ng diablo yung ating isipan. Yan ang katotohanan. Kaya niya tayong bulungan ng mga kasinungalingan. Paano, Pastor? Parang sasabihin niya sa iyo, hindi ka tunay na nakakilala kay Jesus. Hindi ka tunay, sasabihin niya particularly, hindi ka totoong ligtas. Hindi ka totoong pupunta sa langit. Yan ang kanyang mga diskarte, pagdugulo. Pagbulong sa iyo.
Kaya hindi nga katakataka nung naparito si Jesus, o sinabi niya directly sa John chapter 8 verse 44, na ang diablo ay sinungaling. He is liar. Na kapag pinaniwalaan natin yung kanyang mga kasinungalingan, doon magsisimula. Sabi ko nga sa aking intro kanina, doon nagsisimula na mag-ina ng pananampalataya. Pag pinakinggan mo siya, pag pinaniwalaan, mga kapatid, nasa ginawa ng Diyos ang kagiyakan ng ating kaligtasan. Kapag yun, nasa ginawa ng Diyos ang kagiyakan ng ating kaligtasan. Mula pa nung pagkasala sina Adan at Eva. Alam to ng mga bata sa Sunday school. Mula nung magkasala si Adan at Eva, nangako na ang Diyos ng isang tagapagligtas. At yun ay mababasa natin sa Genesis chapter 3, verse 15. Basahin natin. Doon pa lang, ipinangako na ang tagapagligtas. Verse 15, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapukot sa isa't isa. At sa iyong pinki at sa kaniyang pinki. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kaniyang sakong. Kaya yun. O magkita ng virgin birth. Diba? So on. Pinangako ng Diyos ang isang tagapagligtas. At sa pagdating ng panahon, tinupad iyon ng ating makapangyarihan Diyos. At yun nga yung tinupad niya sa pamamagitan ni Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Si Jesus ang ipinangakong tagapagligtas. Nabuhay siya sa sanlibutan ng walang kasalanan, namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay. At dahil sa Kanya, ang ating kaligtasan ay sigurado. Meron tayong katiyakan dahil sa ginawa ni Jesucristo. Hindi dahil sa ating mga mabubuting gawa, kundi dahil sa Kaniyang natapos na gawa doon sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Kaya kapag nalilito ka, kapag nagdududa ka, nagdudulumihanan ka dahil sa mga inilalagay o binabato ng diablo, ng mga kasinungalingan sa iyo, ano sabi ng salita ng Diyos? Isupot mo. Malinaw yun. Isuot, taglayin natin ang helmet ng kaligtasan. Ibig sabihin, alalahanin mong ang iyong katiyakan ay nakasalalay o nakapatay, nakapase sa ginawa ni Kristo sa iyo. At kapag ang kaaway ay nagsabi, nilungan ka, di ka na anak ng Diyos, alalahanin ang salita ng Diyos. Ganun naman Pag umaatake ang kaaway, ang sword natin, next Sunday, yun ang pag-aaralan natin. Espada At yun ang tinutukoy nun, yun ang salita ng Diyos. Yun ang talagang panlaban natin, ang salita ng Diyos. Kapag sinabi ng diablo, ay hindi ka na anak ng Diyos, alalahanin mo ang salita ng Diyos. Sa Romans chapter 8 verse 1, sabi doon, wala nang kahatulan sa mga nakay Yesu Cristo. Pakagandang pangako yun sa atin ng Diyos. Yun ang number 1, remember your salvation. Number 2, sa ating pag-aaral, rest in your salvation. Rest in your salvation. Magpahinga ka sa iyong
kaligtasan. So dito, ang helmet na ibinigay ng Diyos ay hindi lamang pagpapaalala na tayo ay naligtas. Ngayon, sa pagkakataong ito, ipinapaalala ito na ang Diyos na nagligtas sa atin ay siyang Diyos na patuloy nakikilos sa ating buhay. Yun ang ibig sabihin. Yung salitang taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan. Kaya sinabi rin ni Pablo sa mga taga-Pilipos, merong magandang verse doon na binanggit siya sa Philippians chapter 1, verse 6. Nasabi niya ron, ako'y panatag sa bagay na ito na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesu Kristo. Meaning, ang Diyos na nagsimula ng kaniyang gawain ng kaligtasan sa atin ay siya ring magpapanatili ito. Siya ring pangangalaga, patnubay, gagabay ito. Kaya maaari tayong magpahinga sa ating kaligtasan dahil sa natapos na gawain ni Kristo at sa katapatan ng Diyos na iingatan tayo hanggang dulo. Iingatan tayo ng Diyos hanggang sa dumating ang Panginoong Jesucristo. Hanggang sa kanyang pagbabalik. May problem. Noon, pastor, yung tanong na bakit marami pa rin Kristiyano ang nag-aalala? Marami pa rin Kristiyano o mananampalataya ang napabalisa, nababagabag. Ibang, let's say for example, nananalangin ka sa Diyos, pero maya-maya lang, nag-aalala ka na naman. Ibang tanong na lapit ko sa Panginoon, Lord, kaya mo ba ito naman na mga pangin? Tapos bigla kang magtatanong sa Panginoon, Lord, taas ng bilang sa metal ko. Lord, sabi ako kumuha ng pambayad sa kuryente. Mga ganun. Paano kung kulangin ang sweldo kung ngayong buwan, kung ngayong cut-off? Paano kung mawalan ako ng trabaho? Paano kung lumala ang sakit ng mahal ko sa buhay? Paano kung hindi makapag-aral ang mga anak ko? Paano kung wala na akong maipakain sa pamilya ko? Paano kung hindi ko kayanin ang problemang ito? Paano kung hindi ko makayanan na pasanin ang mga kabigatan na dinadala ko ngayon? Minsan, sinasabi natin sa Diyos, Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Pinagkakatiwala ko na lahat sa iyo. Ibinibigay ko na lahat sa iyo. Pero, ang ending, tayo pa rin yung nag-aalala. Tayo pa rin yung nagdadala sa lahat ng mga alalahan, sa lahat ng mga alalahanin na ito ng mag-isa. Diba? Kaya kailangan natin isuot ang helmet ng kaligtasan. Kailangan natin isuot ang helmet ng kaligtasan. And let us take note. Tandaan nyo ito, ha? Ang isipan na nakatuon sa katapatan ng Diyos ay natututong magpahinga sa Kanya sa halip na pasanin ang lahat ng mag-isa. O yan? Ang isipan. Ang isip na ang focus ay nandoon sa katapatan ng Diyos. Doon mo natututunan na magpahinga sa Kanya. Lagi yan, araw-araw. Nasabi sa atin ang salita ng Diyos. Come unto me.
Come unto me. Lumapit kayo sa akin. Kayo ng mga nabibigatang lupa. O nabibigatang lupa. At anong sabi niya? Kayo ay aking pagpapakinig. Isipin ninyo yung bayan ng Israel. Ang bayan ng Diyos. Kayo na may alam sa kasaysayan. Isipin ninyo ang Israel noon. Maraming beses, pinabasa ninyo yung mga Bible. Okay? Maraming beses, alam niyo ba, na ang Israel, nagreklamo sa Diyos. Diba? Maraming beses din, ang bayan ng Diyos natakot. Maraming beses din, ang bayan ng Diyos naging matigas ang kanilang ulo. Matigas ang kanilang ulo saan? Doon sa wilderness. Doon sa ilang. Doon sa disyerto. Ang tigas naman nilang ulo. Pero bakit? Reklamador sila. Bakit? Nakulong sila ng tao. Kahit matitigas ang ulo nila, bayan pa rin sila ng Diyos. Iningatan pa rin sila ng Diyos. At dinala sila ng Diyos saan? Sa lupang pangako. Yun yung Kanaan, di ba? Kung tutusin, hindi sila karapat-dapat. Oh. Dahil, ano nang nangyari? Wala po ng pamain. Dahil tapat ang Diyos. Alam mo, tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Kaya kahit ganun yung kanilang kalagayan, mga ginawa mo, hindi pa rin sila kinitawan ng Diyos. Hindi po iisipin mo, parang tayo rin yun. Hindi parang walang pagbabago din. Ibig na mabuhay, paano mabuhay ang mga taga-Israel sa panahon na yun? Tayo din. Madalas nating sabihin, yun, nagtitiwala ako sa iyo. Pero pagdating ng pagsunod, ang dali nating mabalisan. Ang dali nating magpadala, mapag-rabak. Pero sa lahat ng iyon, tandaan mo ito, pagpahin ng Diyos. Nandun pa rin yung pagpapalit sa Diyos. Pag-iingat niya, hindi ka pa rin, hindi niya pa rin tayo pinababayaan. Parang, tigas na lang, sobrang tigas na pulo ko. Nandun pa rin. Pero yung tigas na ulo mo ngayon, tapos kinabukasan, gising na pa. Buhay ka pa rin ngayon. Doon pa na pagkita mo, awa na ng Diyos yun. Eh, sabi ng Lamentations, there are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness. Dapat ang Diyos. Yung mercy niya never ceases. His mercy never ceases. Hindi na natapos. Ulitan ko, pinakasagaran o yung pinakasulang patunay ng katapatan ng Diyos. Alam niyo kung ano? Pinakasagad-sagaran na katapatan ng Diyos sa atin. Kaya walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Ang kanyang kahit sa isang anak, yung kanyang bugtong na anak. Paano yun nangyari? Paano naging supulan yun? Pinakasagad na katapatan ng Diyos yun. Kung isipin mo mabuti ha, paano mo
malalaman na hindi ako bibitawan ng Diyos. Yung tanong ngayon, paano mo malalaman hindi ako hindi ako bibitawan ng Diyos? Sagot, tignan mo ang krus ni Kristo. Tignan mo ang krus ng Kalbaryo. Dahil kung binigay na ng Diyos ang kanyang sariling anak para sa iyo, baka itiyak kang hindi ka niya pababayaan. Hindi niya tayo pababayaan. Diyos Ama, binigay niya ang kanyang tayo sa isang anak para sa iyong kaligtasan. Yun nga isip ng mabuti. Isip ng mabuti yun. Kita mo, realize kung ano, hindi ako pababayaan. Mapagod ka na. Pagod. Saan pagod na ako? Pagod na ako makaisip. Pagod na ako na maghanap solusyon sa problema. Pagod na ako na dalhin ang mga pagsubok, mga paghihirap na ito. Pagod na ako kakabuhat ng mga problemang pagod ka na dalhin kasi yung mga problema na yan sa kaya ngayon, ito sa ating sermon, sana napaalalahanan tayo. Na-encourage tayo na ang Diyos tumatawag sa ating ngayon. Tinatawag ka ng Diyos na magpahinga sa Kanya. Tawag ka ng Diyos na magpahinga sa iyong kaligtasan. Isuot mo ang helmet ng kaligtasan at ipagkatiwala mo sa Kanya yung lahat ng bumabagbabag, lahat ng kabigatan, lahat ng pagsubok, problema, nagdala-dala ng iyong puso ngayon. Ibigay mo sa Kanya. Ulit, sa pagtatapos, ulit, kung hindi ka pa nakakakilala kay Kristo, isa lang ibig sabihin, wala ka pang helmet. Wala ka pang helmet sa kaligtasan. At ang pinakamalala o pinakamalaking pangalit ay hindi ang mga problema ng kundi ang manatiling iwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Ulit narito ang kapusing balita. Jesus ay patay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay upang iligtas ang lahat ng mga magsisisi o tatalikod sa kanilang mga kasalanan at mananampalataya kay Jesucristo lamang para sa kanyang kaligtasan. Kaya ang panawagan sa atin ng Diyos, magsisi ka, yung kasalanan, manampalataya sa mabuting balita. Si Jesus yun. Siya ang kapangyarihan ng Diyos para sa iyong ikaligtas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt save. So, huwag mo nang ipagpaliban yung pagtugon na yan sa Panginoon. Hanggang ngayon, yung araw, yung oras, sandali, na ikaw ay paligtas. Yung na lang, ila namin Diyos, salamat po sa salita na sa kong ito, kailangan namin kaligtasan. Ito na aming natanggap. Yung biyaya sa amin ay palagi namin aalalahanin at dalangin namin na kami ay matutong magpahinga. Patutunan namin na ang iyong katapatan sa amin ay sagana
na ang iyong katapatan sa amin ay hindi nagbabago kailanman. Kami ay lagi mong gagabayan, aalalayan, sa takbuhin o sa laban, sa bawat laban ng aming mga buhay. Pagpalain mo ito, Diyos, sa aming mga puso. At tulungan kami na maisapamuhay ang mga katotohanan na ito na aming narinig sa araw na ito. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon sa ating pagpapatuloy ay muli natin